At bantay sarado na nga po ang isang private aviation hangar para sa pagbabalik ni dismissed Banban Mayor Alice Go galing Indonesia. Narito po si Jim Tejano para sa balita. Jim, kamusta dyan? Yes, Ricky, magandang gabi nga. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy tayong nakatabay dito sa gagawing pagbabalik bansa nitong si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go. Sa kabila nito, bantay sarado naman yung seguridad ang itong buong paligid ng isang pribadong hangar company dito sa Pasay City. Kung saan ay inaasahan dito, dediretsyong dadalhin si Go para isailalim sa medical evaluation at booking procedure bago ito iharap sa media. Sa pinakahuling ulat mula ng private plane o chartered flight RPC6188, ito nga sina dismissed Banban Mayor Alice Go kasama sina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Police General Romel Marbil. Pasado alas 9 naman ngayong gabi nang nakaalis sa Indonesia Airport itong sinakyan nilang jet at posibleng lumapag sa bansa bandang 1:30 mamayang madaling araw. Samantala, Ricky, dumating na din dito sa private aviation company ang magsisilbing convoy ni Go kung saan 2 coaster ang nakatapnang gamitin at ilang escort mula sa Philippine National Police patungong Krame kung saan dito nga pansamantalang ididitine si Go maging ang medical team at CIDG nasa loob na ng compound nitong private aviation company. At yan muna ang pinaka-latest na kaganapan dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ricky. Jim, oo, no? Sa dami-dami nagbabantay sarado nga dyan sa aviation na yan. Sino na ba yung nababaltaan mo, mga personalidad o ahensya na kasama sa pagbabantay sarado umano? Sa ngayon, Ricky, blanco pa tayo sa ganyang impormasyon. Pero sinisigurado natin na ang seguridad ay ang nandito ay ang Philippine National o ilang mga tauhan ng PNP na nakabantay nga rito sa sinasabing paglalapagan ng eroplano nitong sila Go kasama yung ilang opisyal ng PNP at ng DILG. At Jim, medyo na-delay yung pagdating ni Go. Meron bang binigay na dahilan kung bakit nagkaroon ng delay ang paglapag niya dito sa Pilipinas? Oo, kanina nga ay doon sa pinakahuling ulat na nakuha natin mula doon sa ating informant ay medyo nagkaroon ng delay doon sa pagpapabalik dito sa bansa itong si Go dahil nga merong pang pinoproseso o may mga pinoproseso pa doon sa Indonesia bago ito tuluyang mapakawalan doon sa bansang Indonesia. At base nga doon sa informasyon natin nakalap ay halos bandang alas 9 na, pasado alas 9 na nakalipad ito nga sinasakay nilang aeroplano. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jim. Abangan namin ang ibang mga updates dito lamang sa Net25. Mag-ingat ka, Jim. Jim Tejano po, nag-uulatan live mula sa Pasay City. Balik naman po tayo ngayon kay Jim Tejano na nag-aabang sa Villamor Air Base para sa pagdating ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go. Jim. Yes, Ricky, nagbabalik nga tayo sa mga oras ito ay patuloy pa rin tayong nakaantabay dito sa may isang compound o isang private aviation company dito sa Pasay City. At sa isang pahayag nagpaalala sa publiko si Senator Risa Hontiveros sa publiko na hindi sikat na celebrity itong si dismissed Banban Alice Go, kundi isang pugante at naharap sa mga patong-patong na kaso. Isa na dito yung human trafficking. May mga kumakalat kasi sa social media na ilang larawan na nagpa-picture pa itong sina SILG Benhur Abalos at PNP Police General Romel Marbil na tila masaya pa si Go na makita ang dalawang opisyal. Samantala, kinukonsidera ng National Intelligence Coordination Agency o NICA na national security concern si dismissed Mayor Alice Go. Lalo na't sangkot umano si Go sa iba't ibang kasong kriminal na dawit sa iba't ibang mga unlawful activities at dagdag pa nga rito yung questionable niyang Filipino citizenship. Sa kanilang nakuhang impormasyon noon pang August 18 lumabas ng Pilipinas itong si Go. Ayon naman kay NICA Legal Officer Rowena Acodili, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang intelligence agencies hinggil kay Go. At Ricky, inaantabayanan nga ng lahat ang pangarap ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go sa Senate hearing ngayong Biyernes para linawin niya ang lahat kung talaga bang kasabwat siya o may kinalaman siya doon sa Pogo Hub sa Banban Tarlac. At sa hearing ng Justice and Human Rights Panel sa Senado, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na bagamat maraming kaso ang kinakaharap ang dating alkalde, isa ang senador sa nagpalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Paliwanag naman ni Hontiveros, nagpalabas ng warrant of arrest ang Senado nitong July dahil sa kabiguan ni Go at mga kasamahan nito na dumalo sa mga pagdinig kaugnay ng investigasyon sa kanilang pagkakasangkot sa Pogo. Ricky, bukod dito ay naharap din si Go sa kasong paglabag sa human trafficking at yun ay nabanggit
nabanggit na natin kanina, maging sa kasong money laundering. At sa mga oras na ito, gaya na nabanggit natin kanina, patuloy tayo nakantabay sa labas ng compound ng isang private company o private aviation company dito sa Pasay City kasama ang ilang mamahayag sa mga oras na ito. Ricky? Jim, oo, no, sinina ito, hindi ito si Ricky Mathay. Ang tanong ko sa iyo, since na-delay ang flight ni Alice Go, no, ang kanyang pagdating sa Pilipinas, may mababago ba sa kanyang itinerary? Oo nga't diretso siya sa isang medical examination, hindi ba ako nagkakamali? Sa susunod, anong magiging susunod na mga hakbang matapos yon? Bilang darating siya, halos 2:00 na madaling araw, ano? Yes, tama ka dyan. Pasado 1:30 nga mamayang madaling araw ang lapag. Inaasahang lalapag ang eroplano nitong sinakyan nila Dismiss Bamban Tarlac Alice Go kasama sina Police General Marbil maging si SILG Secretary SILG Benhur Abalos dito sa isang private aviation company sa Pasay City. At wala pa rin naman tayong nakukuhang panibagong update ukol doon sa magiging proseso, pero patuloy pa rin tayo nakamonitor sa mga oras na ito. Maraming salamat sa iyong pag-antabay, Jim Tejano, live mula sa Pasay City.